Amen. Praise the Lord. At sa mga sandaling ito, tayo po darako na sa pinakamalagang bahagi ng programa ng saan ang pagkikinig at pag-aaral po ng banal na salita natin malapit ng Kristo. At po nga, take note kung maaari ay sulat po natin ang ating mga pag-aaralan upang tayo pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Sa mga oras na ito, akin na pong binibigyan po pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Puri po ang ating pinakamamalang Panginoon, ang pinakamataas na pagsamba, pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. God bless you sa ating beloved MC, beloved Bong, and beloved Bo. At purin po ang ating pinakamamahal po naman minamahal, nagpapaabot po ako ng pagbati sa lahat ng mga minamahal nating mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa lahat po ng webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng mga kapatid natin sa ibayong dagat, sa iba't ibang panig ng mundo na abot po ng ating banal na gawain, maligayang panonood, pakikinig po sa inyo, at kumusta na po kayong lahat dyan. Nagpapabot din po akong dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po mga beloved children, the Almeda family, at patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda. Kindly, maminamahal, manalangin po muna tayo, paminsan pa maunawaan natin ang mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Manalangin po tayo. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamalit kasalanan. Dakilang Diyos, linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Idinadalangin ko po, mahal kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig. Bigyan mo ng pananampalataya ang mga nakikinig, mahal Panginoon. At minsan pa aming sinasoil at nagawa ng kalaban. Demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kaya hindi maminamal, buksan muna natin pambungad na talata dito sa John chapter 13, verse 7. Dito po sa aklat ng 1, kapitulo 13, talatay 7. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon, datapwat mauunawa mo pagkatapos. Amen. Amen. Maminamal, ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating when the mist have rolled away. Kapag nawala na ang ulap o nahawi ang ulap. Alam nyo, maminamahal, ang pagiging Kristiyano, maminamahal, ang ating nararanasan bilang mga mananampalataya, para po yung weather, para pong panapanahon, maminamahal. Minsan maranasan natin, mga minamahal, ang tag-unos. Nararanasan natin mga problema, mga pagsubok, pero darating din po, maminamahal, ang maaliwalas na buhay bilang mga mananampalataya. Kaya nga, ang ating pong buhay bilang mga mananampalataya, hindi po palaging rosas. Minsan makakaranas tayo, mga minamahal, ng mga hindi ka nais-nais sa buhay. Hindi nangangahulugan na pinabayaan tayo ng Diyos. Mga minamahal, mayroon pong mga layunin. Kinakailangan makakaranas din po tayo, mga minamahal ko, ng mga pagsubok. Mayroon pong layunin ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo magiging matatag sa pananampalataya kung puro rosas, puro kagalakan, puro pagpapala lang ang mararanasan natin bilang mga mananampalataya. Sabi nga ng ating beloved pastor, maminamahal, ating beloved evangelist, Wilde Estrada Almeda, kung hindi po natin hindi pa tayo nakakaranas ng mga kahirapan, ng mga pagsubok sa paglilingkod sa Diyos, hindi pa tayo nakakahirati ng hirap ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, at kung hindi pa tayo nakakahirati sa hirap ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, hindi pa tayo ganap na Kristiyano. Yan ang napakasakit. Hindi pa tayo ganap na Kristiyano kapag wala po tayong nararanasang pagsubok, wala po tayong naranasang hirap sa paglilingkod sa Diyos. Kaya sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, pag tayo po'y nasa pagsubok, nasa mga karamdaman, nasa mga hindi ka nais-nais, maminamahal na kalagayan bilang mananampalataya, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon, datapwat mauunawa mo pagkatapos. Huwag ka munang magreklamo, maminamahal, huwag ka munang magtanong. Tayo pong mga mananampalataya, mga minamahal, hindi po tayo dapat nagtatanong kapag tayo po ay dumaranas ng pagsubok. Pwede tayong magtanong, pero ang dapat nating sabihin sa ating pagtatanong, maminamahal, na ano pa
Ibig sabihin, ano pa yung naghihintay sa atin? Ano pa ang gusto mong ipagawa sa akin, mahal na Panginoon? Nakahanda po kong tiisin, nakahanda po kong gawin kung ano man ang kalooban mo sa akin. Ganun dapat ang mga mananampalataya. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, mauunawa mo yan pagkatapos. Kaya huwag kang magtanong. Sabi nga ng banal na kasulatan, in everything give thanks, for this is the will of God. Dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, sabi po ng Isaias 45 verse 7, mga minamahal, sabi rito, aking inilalagay ang liwanag at nililika ko ang kadiliman. Ako rin ang gumagawa ng kapayapaan at lumilika ako ng kasamaan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng mga bagay na ito. Ibig sabihin, lahat ng mga nangyayari sa atin, mga minamahal, ito man ay maaliwalas. Ito man, mga minamahal, ay natatakluban tayo ng ulap. O, tayo man po, mga minamahal, ay nasa kahirapan, nasa mga pagsubok. Tandaan po natin, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon ang may gawa niyan. Responsable ang ating mahal na Panginoon diyan. Sabi, akong gumagawa ng kapayapaan, ako rin ang lumilika ng kasamaan. Aking inilalagay ang liwanag, aking nililika ang kadiliman. Ang sabi, ako, ang Panginoon, ang gumagawa ng lahat ng bagay na ito. Isaiah 45 verse 7. Kaya nga, kung ito po ay gawa ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, wala kang dapat ipangamba. You're in good hands. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin makakayanan. Ang ating mahal na Panginoon ay tapat, mga minamahal, hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na tayo po'y mahihirapan, na tayo po'y halos tatalikod sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga, kung meron man tayo nararanasan ng mga pagsubok, alam ng mahal na Panginoon yung kapasidad mo na kaya mo yan, anak. Sabi niya, kaya mo yan, mapapagtagumpayan mo yan, gaya ng pagtatagumpay, maminamahal, na nangyari kay Job, maminamahal ko. Mahirap ang dinanas ni Job, maminamahal. Sa lahat yata ng mga mananampalataya, wala pa akong nakilala o nalaman na dumanas na katulad ng pagsubok na dinanas ni Job, maminamahal. Pero, sabi nga ng banal na kasulatan, maminamahal, ang Diyos ay tapat at talagang lubang mahabagin at makita nyo kung paano, maminamahal, binigyan ng kaginawaan si Job sa kanyang huling wakas, sa kanyang huling buhay, sapagkat mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. Dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, sabi ng Hebrews chapter 12 verse 27 and 28, mga minamahal, bakit pinahintulot ng mahal na Panginoon na mayroon po tayong nararanasang mga pagsubok, mga bagay na hindi ka nais-nais sa buhay natin. Tayo pong mga mananampalataya, mga minamahal, pinararanas yan ng ating mahal na Panginoon, sabi, upang ligligin, upang maminamahal matira yung mga matitibay, upang malabi ang mga naliglig. Sabi rito, maminamahal, basahin mo natin ang Hebrews 12, 27 and 28. Kindly basahin mo na natin to. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, talataya 27 hanggang 28. At itong salita, minsan pang ay pinakakahuluganan ang pag-aalis niyang mga bagay niyang gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. 28, kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkakaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Amen. Yan po, maminamahal, ang dahilan bakit pinahintulot ng ating pinakamamahal na Panginoon ang mga pagsubok natin. Sabi, upang ang mga bagay na niyanig ay gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Ibig sabihin, mga minamahal, nililiglig po tayo para makita po, mga minamahal, upang mamalagi yung mga hindi natinag. Sabi, sa pag-alis niya ang mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Sabihin, yung hindi natinag, yung mga namalagi, nananatili, maglingkod
Sabi nga, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At pagkatapos nito, sabi, pag tayo nasumpungan, maminamal na tayo po ay nanatili. Kahit tayo po'y nayanig, kahit tayo po'y niliglig. Sabi, kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi nagagalaw, ay magkakaroon tayo ng biyayang sa pamagitan nito'y makapaghahandog tayo may paggalang ng katakutan at paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Pagkatapos nating yanigin, mga minamahal, at tayo po'y nalabi, hindi tayo basta natinag, na malagi tayong naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabi, ito po, mga minamahal, ang magiging paraan upang makapaghandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Diyan po natin, mga minamahal, lalong maipapakita yung ating pong respeto, yung ating pagmamahal sa ating mahal na Panginoon, at makapagbibigay tayo lalo tigit ng paglilingkod na nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po, maminamahal. Kaya nga, huwag tayong mangamba. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, tayo po'y nasa mabuting kamay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ng Psalm 139 verse 10, hahawakan tayo ng makapangyarihang kamay ng mahal na Panginoon. Kung may idagdag natin sandali yung verse nito. Dito sa Psalm 139, hawak-hawak tayo ng makapangyarihang kamay ng ating mahal na Panginoon para hindi tayo basta-basta mahulog. Kasi kung tayo po ang hawak, maminamal sa ating mahal na Panginoon, maari tayong makabitaw. Kasi mayroon pong limitasyon yung ating pong kakayahan. Pero sinabi ng ating mahal na Panginoon, hahawakan tayo ng kanyang kanang kamay. Sabi rito, maminamal, kindly, buksan natin sandali, Psalms 139 verse 10. Dito po sa aklat ng mga awit, kapitulo 139, chapter 139 verse 10. Doon may papatnubayan ako ng iyong kamay, at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Amen. Amen. Doon ay papatnubayan tayo ng kanyang kamay. At ang sabi, at ang kanyang kanang kamay hahawak sa atin. Kapag parang nararamdaman natin, magbibitaw na tayo. Yung parang susuko na po tayo, hindi na natin kaya. Sabi doon ay papatnubayan tayo ng kanyang banal na kamay. At ang kanyang kanang kamay ang hahawak sa atin. Kasi alam naman ng Panginoon, ang kapasidad po natin, mga minamahal. Darating ang araw, talagang minsan malalaglag tayo, mahulog tayo. Pero pagkatapos niyan, mga minamahal, sabi, ang sasaluhin tayo ng makapangyarihang kamay ng ating mahal na Panginoon Diyos. Sabi, ang kanyang kanang kamay ang hahawak sa atin. Kasi mga minamahal, kung tayo po ang hahawak, makabibitaw po tayo. Kaya nga ito po, mga minamahal, ang dahilan, bakit kinakailangan natin maranasan po ang mga bagay na hindi ka nais-nais sa buhay natin, mga pagsubok. Sabi nga, yung makulimlim, yung dilim ng ulap, na para bang hindi nasisikat ang araw para sa atin. Maminamal, tandaan po natin, may layunin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi, upang tayo po'y masubukan, kung tayo po'y mayayanig o mananatili. Sabi nga ng Roma 9, talatang 27 hanggang 28, kung maidagdag natin ito, Roma 9, 27 hanggang 28, sabi rito, maminamahal, talagang liligligin po. Kung ang mananampalataya ay sindami ng buhangin sa dagat, kung ang mananampalataya ay sindami ng buhangin sa dagat, ang maliligtas ay ang mga malalabi lamang, yung mga matitira lang. Dito masusubukan ng mahal na Panginoon kung sino ang mga tunay na mga mananampalataya, kung sino po ang mga tunay na umiibig sa ating mahal na Panginoon. Basahin po natin itong talatang ito, Roma 9, talatang 27. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, kapitulo 9, talatang 27 at 28. At si Isaias ay sumisigaw tungkol sa Israel. Kung ang bilang man ng mga anak ni Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. 28. Sapagkat isasagawa ng Panginoon ng kanyang salita sa lupa, natatapusin at paikliin. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga, sa ating paglilingkod sa Diyos, kinakailangan natin, maminamal na magkumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sekreto upang hindi tayo malalaglag, tandaan po natin ang mga dakilang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. At lagi nating isipin, mga minamahal, na tayo po'y nasa mabuting kamay, wherein
in a good hands. Nasa mabuting kamay tayo ng ating mahal na Panginoon. Hawak-hawak tayo ng kanang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, maminamahal, nabasa natin sa Isaiah 45 verse 7, siya ang gumagawa ng lahat ng bagay na ito. Kung meron kang karamdaman ngayon, kung ikaw po, maminamahal, ay may pagsubok ngayon, kung ikaw po, maminamahal, ay parang wala ka nang malapitan, hopeless. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay na ito. Ibig sabihin, yan po'y pinahintulot pala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ang gumagawa ng kapayapaan, siya ang gumagawa ng kasamaan, siya ang gumagawa ng kadiliman, siya ang gumagawa ng kaliwanagan. Ibig sabihin, kung ito po ay gawa ng mahal na Panginoon, huwag kang mag-alala. You're in good hands. Ikaw ay nasa mabuting kamay ng mahal na Panginoon sapagkat hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo makakayanan. At sa kabila ng pagsubok na ito, sabi ng Biblia, siya rin po ang gagawa ng paraan upang tayo po'y makailag, upang tayo rin po ay magtagumpay. Sabi po ng unang Korinto, Kapitulo 10, maminamahal, talatang 13. Siya rin po ang magbibigay sa atin, mga minamahal, ng paraan ng pag-ilag. Ibig sabihin, siya ang gagawa ng paraan na makayanan mo, mapagtagumpayan mo ang lahat ng mga pagsubok na yan. Kaya nga, hindi tayo dapat nanghihina, hindi tayo dapat mga minamahal susuko sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabi rito, dagdag natin sa unang Korinto 10:13. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 10, talatang 13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Amen.